Laki ng kinita natin ngayon na tay. Oo nga eh. Ubus na ang mga bagong huli natin. Ubus din ang mga huli nung nakaraan na ginawa nating tuyo. Makakapaghapunan tayo ng masarap ngayong gabi. Edu. Inihaw na baboy sana tay. Tagal na rin natin di nakakapag-ihaw ng baboy eh. Sige. At naandito na lang din tayo sa palengke. Dito na tayo bumili. Bili na rin tayo ng sukang tuba at mga pampalasa. Sibuyas, luya, kalamansi, tapos sili. Ay naman. Ngayon pa lang naglalaway na ako eh. Tara, doon tayo. Ay, ano yun? Yun! May sumigaw! Si Daday ba yan? Oh, si Daday! Radyo na! Kawawa naman! Kawawa naman! Oh, Diyos ko! Ba't may biglang sumigaw na babae? Parang dun yata galing sa may halaman ng tay. Tapunan yata yun ng basura dyan eh. Doon nga galing. Pero ba't naman kaya siya napasigaw? Ay, anong tunog yun? Anong tunog yun? Parang hindi ko talaga narinig! Oo nga, nakakatakot yung iyaw! Ayun naman ito! Oh, Diyos ko, nakakatakot! Narinig niyo yun? Dinig na dinig, Edo. Hindi na maganda ang kutob ko rito. Ako rin tay. Umalis na tayo. Diyos ko, tingnan nyo yung klaseng nilalang na hindi lang isa pala! Marami! Makalimaw yun! Pupunta rito! Umalis na tayo rito. May mga halimaw na parating. Diyos ko! Bilisan natin! Kailangan po nating makalayo kaagad. Delikado na rito. Hindi ko alam, anak. Pero palagay ko, mas maganda kung maghanap tayo ng mapagtataguan. Kapag tumakbo lang tayo ng tumakbo, siguradong makikita tayo ng mga bumahabuli sa atin. Hindi sila mga tao, mga halimaw sila, mga aswang! Aswang. Totoong may mga aswang. Yan ang itsura nila. Mamaya na, usap na. Bilisan pa natin ang pagtakbo. Kumanap tayo agad ang matatakbuhan natin. Doon tayo. Sa talahiban, sa likod ng malaking bato. Tara! Magandang araw, kwentong takip-silim. Ako po si Thea. Itong isasalaysay ko ay tunay na karanasan ng aking tatay Eduardo. Tagal-Lanao po sila dati. Doon din naganap itong pangyayaring ito. Mga bandang kalagitnaan ng dekada 80. 19 pa lang si tatay nito. Pangingisda ang ikinabubuhay ng binatang si Edu at ng kanyang tatay Daroy. Yung mga huli ay binebenta nila sa kanilang baryo o di naman kaya ay hinahatid nila sa mga talipapa at palengke sa mga karatig lugar nila. At may hinahatiran silang isang maliit na palengkeng nasa liblib na baryo. 1 oras na lakaran po yun mula sa kanilang bahay. Subalit isang hapon, isang kahindik-hindik na kaganapan ang nasaksihan ng mag-ama. Kitang-kita nila kung paanong inubos ng maladimonyong mga nilalang ang mga tao sa lugar na yon. Hindi pa nakontento ang mga aswang sa sinalakay nilang baryo dahil ginambala nila pati ang lugar ni na Edu. Dito po iikot ang isasalaysay ko. Malagim at tunay na karanasan po ito ng aking tatay, kaya sana ay mapakinggan ninyo ng buo. Sana rin ay mag-like at mag-subscribe kayo sa Kwentong Takip-Silim para makapakinig pa kayo ng iba pang kwentong tulad nito. Tay, sigurado po ba kayong ubra tong asin sa bumbunan natin? Hindi ako sigurado. Hindi ko naman kasi alam na totoo pala yung mga halimaw na yan eh. Basta't narinig ko lang na isa sa mga kwento ng lola mo dati. Kapag daw naglagay ka ng asin sa bumbunan at mga palapulsuhan, hindi ka agad maamoy at mahanap ng masamang mga elemento. Aswang man o engkanto. Pero ano kaya talaga nangyari? Ba't biglang sinalakay ng mga aswang ang baryong to? Halos lahat ng mga tao sa palengke pinatay nila. Nakakakilabot. Hindi ko rin alam, anak. Ang akin ngayon,
Maghintay tayo ng tamang tiyempo para pumusulit palayo. Kung sa bagay, yun na nga po ang mas mainam na gawin. Hindi rin tayo pwedeng basta na lang sumugal. Kahit pa sabihing may asin tayo sa... Tahimik muna, Edo. May parating. Tingnan mo doon sa may kanan mo. May papunta rito, tay. Anong gagawin natin? Basta magtago lang tayo rito ng tahimik. Kapag lumapit yan, sabuyan natin ang asin. Buti na lang talaga at nagdala ako ng asin dito eh. Nanahimik ang mag-ama. Kita nila ang isang aswang na nagpapalakad-lakad sa may di kalayuan. Kulu-kulubot ang balat nito at medyo nangungulay talong. Matatalim ang mga pangil at kuko tapos namumula ang mga mata. Kapansin-pansin ding tuloy-tuloy ang pagtagas ng napakalapot at berde nitong laway. Laway na nahahaluan pa ng dugo ng mga taong nalapa nito. Papalapit siya dito, tay. Baka makita niya tayo. Basta manahimik lang tayo. Manahimik lang tayo. Manahimik lang. Magandang malamoy na asin pag kailangan. Diyos ko. Huminto ang aswang sa tapat ng pinagtataguan ng mag-ama. Inamoy-amoy nito ang paligid. Sina Edo naman ay pinilit na manahimik. Ni hindi na sila halos humihinga. Huwag lang makagawa ng ingay. Isiniksik pa nila ang mga katawan sa pinagtataguang damuhan. Lumapit namang lalo ang aswang sa kanila. Tumulo ang napakalapot nitong laway at pumatak sa paa ni Edo. Napakahapdi. Ari ko. Parang binuhusan ng asido ang balat ko. Inisip nila noon na katapusan na nila, subalit ilang sandali pa ay bigla na lang tumalikod ang halimaw. Nanatiling tahimik ang mag-ama. Kita nilang lumakad ang aswang papalayo sa kanilang pinagtataguan. Nakahinga lang sila ng maluwag ng tuluyan na itong makalayo. Pabalik sa sinalakay na palengke. Ay, kala ko katapusan na natin yun, tay. Huwag pa rin tayo pakampante, anak. Kailangan na natin makalis kagad dito. Pero paano po? Mamaya makita nila tayo. Kita mo naman, di ba? Hindi tayo nakakita nung isang yon. Ibig sabihin, epektibo ang asin sa bumbunan natin. Kailangan lang natin gawin na maingat na umalis dito. Huwag lang tayong masyadong lumantat. Hindi kasi natin alam kung hanggang saan ang talab ng asin na ito. May punto po kayo. Mamaya wala na tong bisa kapag masyado na tayo nakalantad sa paningin ng mga yon. Mismo. Mayan, tumipo tayo. Kumapang lang tayo dito sa damuhan. Tumbukin natin ang daan paalis sa baryong ito. Nakiramdam at naghintay pa ng ilang minuto sina Edu at Tatay Daroy. Hindi nila mapigilang mangilapot kasi tuloy-tuloy pa rin sa pagpatay at pagkain ng mga aswang nang nahuli nilang mga tao sa palengke. Mula sa kanilang pinagtataguan, dinig na dinig nila ang iyak, daing at sigawan ng mga tao. Dinig din nila maging ang ungol, angil at hiyaw ng mga halimaw. Kailan pa kayo matatapos sa mga yan? Hindi maganda to. Aabutan na tayo ng dilim. Pag nagtagal pa tayo rito. Susugal na po ba tayo? Mukhang kailangan, anak. Malayo sila mula sa pinagtataguan natin. Magdasal na lang tayo na di nila tayo mapapansin. Sige po. Eto, ikaw ang humawak nitong itak ko. Pahiram mo ng asin. Tapos maglagay ka ng asin sa bulsa mo. Saboy mo kapag kailangan. Kinuha ng binata ang itak ng kanyang tatay. Pinahiran niya iyon ng asin. Pagkatapos ay binigay niya ang supot ng asin sa kanyang tatay Daroy, bagamat nagtira siya ng sapat na pansaboy sa sariling bulsa. Ngayon na, Edo.
Huwag na tayong magsayang ng oras. Nang masiguradong nasa sinalakay na palengke pa ang mga aswang ay maingat na gumapang ang dalawa sa damuhan. Makapigil hininga ang bawat kilos. Kumakalabog ang mga dibdib sa matinding kaba, pangamba at kilabot. Ang bawat sandali ay naging 1 minuto, 2 minuto at ilan pa. Hindi sila nakita ng mga halimaw kaya naman binilisan nila ng konti ang paggapang sa gitna ng mga damo. Bilisan pa natin ito. Medyo malayo pa ang daan palapas ng baryo. Sige po, Itay. Sana lang talaga hindi tayo makita. Teka, alam ko na. May padaustos na bahagi ng lupa banda ron sa kabila. Doon tayo. Hindi naman isang bangin ang tinutukoy ni Tatay Daroy. Simpleng padausdos lang talaga na bahagi ng lupa. Kaya namang lakarin ng maayos pero gugulong ka kapag di ka nag-ingat at nadapa ka. Tuloy-tuloy silang gumapang hanggang sa marating na nila ang bahaging yon ng lupa. Pagkarating natin sa baba, pwede na tayong kumaripas ng takbo. Ingat, Tay. Gugulong tayo rito kapag nagkamali tayo. Alam ko, Edo. Alam na. Naku, naloko na. Halos lumipad ang mga kaluluwa ni na Edo at Tatay Daroy nang may makakita sa kanilang isang aswang. Isang babae, kahawig ng isang dalagang tindig. Nakatayo yun sa bandang taas na bahagi ng padausdos na lupa. Agad ay nagpakawala ito ng napakalakas at garalgal na hiyaw tsaka mabilis na kumilos papunta sa kanila. Nandiyan na si Tay. Delikado na tayo. Wala na tayong ibang pagpipilian. Gumulong na tayo sa lupa. Bilisan natin! Hindi kayo makakatakas! Huli kayo! Pedong sa'yo! Hindi! Asan? Mga walang hiya! Ngayon na, anak! Muntik nang makalmot ng aswang si Edo. Mabuti na lang nasabuyan agad ng asin ni Tatay Daroy ang halimaw. Napakabig ito at umatras. Noong di na tinulak na nila ang mga sarili upang magpagulong-gulong sa padausdos na lupa. Binabaliwala ang sakit ng katawan kapag tumatama sa mga bato at ugat ng mga puno. Ko, sakit ang giliran ko. Kainis talaga. Tay, ayos lang po kayo. Dali na po. Mukhang susundan pa rin nila tayo. Hulihin ang dalagan! Huwag patatagasin ang mga pagkain! Kaya ko pa. Dali na. Bilisan na natin. Nakakatakot na yung mga demonyong yan. Tuloy-tuloy na kumaripas ng takbo ang mag-ama. Tinumbok nila ang makitid na daan pasuong sa kakahuyan. Palabas na yon ng baryong may palengke. Nang muli nilang madinig ang hiyaw ng mga aswang sa kanilang likod, lalo pa nilang binilisan ng pagtakbo. Pakiramdam nila ay naglaho lahat ng pagod at pananakit nila sa katawan. Napalitan yon ng labis na desperasyong makatakas. Bilis pa! Bilis pa, anak! Ayoko maging kapunan ng mga aswang na yun! Tay, mukhang hindi na nila tayo hinahabol. Wala na sila. Wala na. Yung babaeng impacta. Huwag ka muna pakumpiyansa. Huwag muna tayong tumigil. Tuloy lang sa pagtakbo. Hindi na alam ni na Edo at Tatay Daroy kung gaano na sila katagal na tumatakbo. Basta tumigil lamang sila nang mapansing nangangalahati na pala sila sa daan pauwi. Wala na ang humahabol sa kanilang mga aswang. Kita na rin nila ang taniman ng nyog na madadaanan dapat nila. Saktong palubog na rin talaga ang araw. Ay, Diyos ko.
Akala ko mamamatay na tayo doon ah. Ayun nga rin. Ang akala ko, buti nakalayo na tayo. Pero ayaw ko pa pong magpahinga rito tay. Alam ko anak. Alam ko kailangan makauwi na tayo. Para sigurado. Mula roon, lumakad ang mag-ama pauwi sa kanilang baryo. Halos bumagsak na ang kanilang mga katawang lupa dahil sa matinding pagod noong mga sandaling yun. Pero pinilit lang talaga nilang manatiling nakatayo. Hindi sila pwedeng bumigay hanggat di pa sigurado ang kaligtasan nila. Nang sa wakas ay makarating na sila sa kanilang lugar, agad silang sinalubong ng kanilang mga kabaryo. Nalaman nilang may iba pa palang mga taga roong nasaksihan din ang paglusob ng mga aswang, pati mismo ang kanilang kapitan. Di ko akalain na roon ka pa rin pala, Kapitan Kanong. Tabuan ngayon Daroy. Bagsakan ng mga sariwang ani at huli ngayong araw sa palengking yun. Marami sa mga kabaryo natin at mga karatig lugar ang naroon. Mabuti naman po at nakatakas kayo. Yun nga eh. Nagawa ko makalayo kaagad pagkalusob pa lang ng mga demonyong yun. Pero nakita ko pa rin kung paano patayin ng isa sa kanila ang isang babae. Yung babaeng unang sumigaw. Nakita ko kung paano siya hinablot at nilapa. Eh ano pong balak natin, Kapitan? Paano natin mapapalahay sa mga yun? Edo, hindi natin responsibilidad yun. Ho? Paano hindi? Siguro nga po ibang baryo yun pero nasa isang munisipyo lang tayo. Mabuti pa rin na tulungan natin sila, Kapitan. Kawawa ang mga tao ron. Paano po kung may mga buhay pa pala ron? Anak, hindi ganun kasimple yun. Hindi ka ba nagbabasa ng ganitong kwento sa libro? Ano pong ibig niyong sabihin, Tay? Baliw lang ang mga lumulusob sa puga ng mga aswang. Mga hindi nag-iisip. Walang naghihintay sa kanila kundi kapahamakan at kamatayan. Pero Tay... Gusto mong sumugod doon? Sige, gawin mo. Pero paalala ko lang sa'yo kung gaano kaputlay ang mukha mo nang makakita ng aswang. Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino ka matapang? Kunti nga lang, hihimatayin ka na kanina eh. Tay naman, may katwiran ng tatay mo, Edo. Naintindihan kita. Konsensya natin eh na hindi na tayo makatulong sa kanila pero ganito ang isipin mo. Kapag lumusob tayo ron, marami sa atin ang masusugatan ng malubha. Marami ang mamamatay sigurado. Ang tanong eh, anong mangyayari kapag baryo naman natin ang nilusob? Kung sugatan at patay na mga kabaryo natin, wala nang mangangalaga sa kaligtasan ng lugar natin. Kung ganun, maupo na lang po ba tayo rito nang walang ginagawa? Ang magagawa natin ay iparating sa mga otoridad ang nangyari. Hayaan natin silang kumilos. Yan ay kung kikilos sila. Gumulong ang mga araw. Wala nang nabalitaan sina Edo tungkol sa liblib na baryong may palengke. Wala rin silang nabalitaang kumilos ang otoridad para sugpuin ang mga aswang. Kaya naman kahit pa mukhang kumalma na ang mga tao, hindi naman maikakaila ang kilabot na bumaon sa kanilang mga puso. Konting yanig lang ay siguradong mauungkat ang hilakbot na iyon. Magandang umaga, Tay. Parang mabango ang almusal natin ngayon ah. Oo. Naggisa ako ng kanin. Umay na ako sa simpleng kanin at tuyo lang eh. Sige na, maupo ko na. Aba, masarap nga to ah. Mapaparami ako nito. Oo nga pala. Pinapatawag tayo ni Kapitan Kanong. Ha? Sumama daw tayo. Saan daw po? Nagkasundo kasi sina Kapitan at iba pang namumuno sa mga karatig baryo natin. Puntahan daw ang baryong sinalakay ng aswang. Tingnan kung ano ang nangyayari doon. Ngayon pa eh, matagal na dapat natin yung ginawa. Naninigurado lang sila na naghintay muna silang lumamig ang sitwasyon. Bago kumilos, ayaw nilang sumugal ng basta. Eh, bakit pa po tayo pupunta ron? Alamin natin kung naroon pa ba ang mga aswang. Sa ganung paraan,
malalaman natin kung nasa panganib pa ba ang lugar natin. Sino pa po ba ang ibang makakasama natin? May nahanap na albularya yung taga-kabilang baryo. Galing pang bukid nun. Siyang makakasama natin ni Kapitan. Noong umagang yun, kinatagpo nga ni na Edo, Tatay Daroy at Kapitan Kanong ang isang albularya. Si Manang Singkay. Isang may katandaan ng babae, bagamat tuwid at medyo malakas pa naman ang pangangatawan. Pagkatapos ay agad na silang lumakad papunta sa liblib na baryo. Nakarating sila sa paanan ng padausdos na lupa nung pasado 11:00 ng umaga. Kumusta po ang pakiramdam niyo rito, Manang Singkay? Hindi maganda, Kapitan. Napakabigat ng pakiramdam ko sa paligid at siguradong nandyan pang mga aswang. Ginawa nilang pugad ang sinakop nilang baryo. Pwede po kaya tayong lumapit pa ng konti, Manang? Para lang matanaw natin ang mismong lugar. Sige, lumapit tayo. Pero kapag sinabi kong umalis na tayo, aalis agad tayo. Maglagay na rin tayo ng asin sa bunbunan at mga palapulsuhan natin. Nandito po ang supot ng asin, Manang. Naglagay silang 4 ng asin sa kani-kanilang bumbunan at mga palapulsuhan. Nang handa na ay maingat na silang umakyat palapit sa baryo. Walang kakayahan ng binatang si Edo na makaramdam ng masamang presensya. Pero nung mga sandaling yun ay ramdam niyang tinutulak siya palayo ng nakakakilabot na aura. Nangangatog ang kanyang mga tuhod habang naglalakad at todo ang pamamawis niya ng malamig. Nararamdaman mo ba, Edo? Oo po, tay. Ramdam na ramdam ko. Ito ang sinasabi namin sa iyo ni Kapitan Kanong. Madaling magmatapang. Kung nasa malayo at ligtas na lugar pa tayo. Pero ibang usapan na kapag naandito na mismo tayo. Hanggang dito na lang tayo. Sa hudyat ng albularya ay napahinto sila sa paglalakad. Doon sila pumirmi sa ilalim ng isang puno. Medyo nakakubli sila dahil may makapal na halamanan din doon. Mula roon ay tumanaw sila sa palengkeng nasa may bungad ng baryo. Walang kataw-taw at ang baho. Amoy bulok na kung anong mga bagay. Mukhang wala na nga natirang kahit isang tao rito sa palengke. Maski sa baryo ay wala na rin. At naiwan pa ang nabulok ng mga paninda. Hindi ko talaga maisip na mangyayari ito. Doon. Tignan nyo roon. Saan po, Manang? Doon sa isang tindahan. Yung pulang trapalang bubong. Tingnan nyo ang lagayan ng paninda noon. Ayun, ano po bang napansin nyo? Tao? Tao ba yan? Bangkay. Bulok na bangkay. Pero kung titignan, mukhang hindi pa ganun katagal yung bangkay na yan. Tansya ko, wala pang 1 linggo yan dyan. Baka nga 2 o 3 araw pa lang. Ibig sabihin, nandirito pa rin ang mga demonyong yon. Hindi pa sila umaalis. Halina kayo. Umalis na tayo. Ang mabuti ninyong gawin ngayon ay ang maghanda. Maglatag ng proteksyon para sa inyong baryo. Manang, hindi niyo po ba kayang palayasin ang mga aswang mula rito? Ipagpatawad nyo pero hindi ko kaya. Hindi sapat ang kakayahan ko para harapin at palayasin sila. Malalakas na uri ng mga halimaw ang namumuga dito. Kaya tara na, bago pa may makakita sa ating dito.
Maingat na lumayo sa sinalakay na baryo ang grupo. Tuloy-tuloy silang lumakad pa uwi. Habang nasa daan ay nag-usap na rin sila tungkol sa mga mainam na gawin. Manang, ayos na po bang pangontra ang asin at bawang? Oo. Ilatag ninyo sa mga bintana at pinto ng mga bahay ninyo. Maganda rin kung lalagyan ng pinatulis na kawayan o tangkay ng kalamansi ang mga bakod at hamba ng bintana. Epektibo ring pangtaboy ang mga balat ng alimango. Yung baryong sinilakay, haya na lang po ba dapat yun? Ganun na nga, Kapitan. Kailangang makahanap ng malakas na albularyong may kakayahang magpalayas ng maraming aswang. Kung hindi kayo makakahanap ng ganong albularyo, wala kayong magagawa para sa baryong naging pugad. Huwag na lamang kayong lumapit doon. Balaan na lang po natin ang mga kabaryo natin, Kapitan. Tapos, sabihan din natin ang mga dayo na dadalaw sa atin na huwag pupunta sa liblib na baryo. Ang mga kabaryo natin syempre, kailangan nating sabihan. Pero ang mga dayo, ibahin na lang siguro natin ang kwento. Maghanap tayo ng ibang dahilan para hindi sila pumunta ron. Pero, huwag nating babanggitin ang tungkol sa mga aswang. Bakit naman po? Ayaw rin kasi nating makapagdulot ng takot at pangamba sa mga dayo. Mahirap na. Muli pang gumulong ang mga araw. Tuluyan nang naging tahimik ang lugar ni na Edu. Wala na kasing naglalakas loob na pumunta sa baryong may palengke. Subalit, nang sumapit ang ika-6 na buwan, nagbago ang ihip ng hangin. Umalis po noon ang binatang si Edu papuntang Zamboanga. Nakuha kasi siya bilang trabahador sa isang ginagawang bahay. Malapit nang matapos ang bahay na yon nang mapasok si Edu. Kaya naman 3 linggo lang ang tinagal niya sa trabaho bago umuwi. Ay, sa wakas, malapit na ako sa bahay. Buti na lang talaga. Matino namang kausap sa bayad yung naging amo ko. Mukhang kukunin yata ako ulit sa susunod. Teka, si Aling Ubeng ba yun? Kailan pa sila dumating? Si Aling Obeng ay nanay ng kababata ni Edu na si Maron. Malapit na kaibigan niya si Maron at ang kuya nitong si Martin. Yun nga lang ay umalis sila sa baryo noong magki-15 anyos si Edu. Sa malayo raw kasi magtatrabaho ang ama ng mga bata. Kaya naman gulat na gulat ang binata nang makita ulit ang ginang. Aling Ubeng! Kumusta ho? Nakabalik na pala kayo rito. Uy, Edo, ang laki-laki mo na palang bata ka. Ang gwapo-gwapo mo na ngayon na. Naku, hindi naman po siguro. Mana lang sa tatay. Kailan pa po ba kayo dumating? At saka, ba't napauwi po kayo bigla? 2 araw pa lang kami rito. Napauwi kami kasi nagkahiwalay kami ni Manuel. Nahuli ko may kalaguyo eh. Nakuha pa kaming sakta ni Maron. Ha? Si Mang Manuel nangabit? Tinamaan ka nga naman ng lintik. Anong nakain nun? Yun na nga eh. Kahit naman kami ng mga anak ko ay gulat na gulat din. Pati ang tatay mo nga, galit na galit nang mabanggit ko sa kanyang nangyari. Eh syempre, malapit na magkaibigan sina tatay at Mang Manuel. Magagalit talaga yun. Oo nga po pala. Si Maron, nasa na? Ayo, nagtitinda sila ng isda. Ngayon nandito na kami, babalik kami sa dating gawi. Magtitinda ng isda sa mga karatig baryo natin. Diyos ko, saan po nila balak magtinda ng isda ngayon? Sabi ni Martin, baka dun sa may papuntang highway. Ay, mabuti naman. Wala po bang sinabi si tatay tungkol sa baryo na liblib? Ang sabi niya lang, wag daw muna kaming magtinda doon.
Nakapagtataka nga eh. Kasi tabuan daw dapat ngayong araw na to kasi Biyernes. Teka po ha, Aling Ubeng. Uwi na muna ako. Kakausapin ko lang si tatay. Sige, pero... teka, Edo! Edo, uy! Anong nangyayari sa taong yun? Ba't bigla nilang namutla? Tarantang napatakbo si Edo papunta sa kanilang bahay. Halos mabitawan na nga niya ang dalang bagahe kakamadali at pagkarating ay sakto namang nadatnan niya ang kanyang tatay Daroy sa kanilang bakuran. Naghahanda ng mga isdang gagawing tuyo. Tay! Tay! Oh, nakauwi ka na? Sina Maron at Martin. Kailangan ko silang puntahan. Kailangan ko silang pigilan bago pa nila maisip na pumunta sa baryong sinalaki ng mga aswang. Pero sinabihan ko na sila na wag muna silang pumunta doon. Alam ko po. Kaso, mahirap pa rin magpakakampante. Hindi nila alam kung bakit bawal pumunta ron. Hindi nila alam na ginawang pugad ng mga aswang ang baryong yun. Hindi nga kasi pwedeng sabihin sa iba ang nangyari. Hindi ba? Alam mo na yun. Isa pa, hindi rin naman sila naniniwala sa iyo kahit sabihan mo pa sila. Kaya nga po susubukan ko nila silang pigilan. Sisiguraduhin ko lang na di sila pumunta ron. O siya, sige. Magdala ka ng itak at asin. Sige po, Itay. Dali-daling pumasok si Edo sa kanilang bahay. Nilapag ang bagahe sa sala, kumuha ng itak sa kusina, tsaka umalis ng di nagbibihis. Ubod bilis ang tumakbo papunta sa isang baryo na medyo malapit sa highway. Isa yon sa mga karaniwang pinagbabagsakan ng mga huli nilang isda. Doon ay nakita nga niya si Martin. Kuya! Kuya Martin! Kuya! Uy, Edo, ikaw pala. Kala ko di ka pa darating ngayon. Saan si Maron? Bakit ikaw lang? Si Maron? Papunta siya ngayon sa liblib na baryo. Konti lang kasing benta namin dito eh. Kailangan pa naman namin ng dagdag pera para makapagsimula na kami ng bagong buhay dito. Eto nga, at papunta ako ng bayan ngayon. Mamimili ako ng ilang mga gamit. Diyos ko naman, bakit mo siya hinayang lumakad mag-isa papunta ron? Teka nga, Edo. Ano bang problema mo? Ano ba kasing meron sa baryong yun? Kahapon lang sinabihan kami ng tatay mo na huwag pumunta ron. Tapos ngayon ganyan ka kung umakto. Para bang may kung sinong kriminal doon? Hindi lang basta kriminal, kuya. Mga halimaw ang nagkukuta ngayon doon. Mga demonyo. Linawin mo nga. Nakakapikon niyang ganyan na pinapahulan niyo kami. Bahala ka kung maniniwala ka o hindi. Pero ang baryong yun, ginawang pugad ng mga aswang. Aswang? Ano ba yung aswang na yung sinasabi mo? Edo naman, niloloko mo yata ako eh. Kuya, hindi kita pinaglololoko. Bahala ka kung ayaw mo maniwala. Basta pupuntahan ko na si Maron ngayon. Nasa matinding panganib ang buhay ni Maron. Tarantang tumakbo si Edo. Inandaan niya ang sarili sa malayong takbuhan. Mula kasi sa may highway ay nasa 1.5 oras na kung lalakarin ang liblib na baryo. Kaya talagang matatagalan siya bago makarating doon. Swerte na lang kung mahabol niya si Maron sa daan. Ilang sandali pa, namalayan niyang sumunod din pala sa kanya si Martin. Teka nga, Edo. Ano ba kasing aswang ang sinasabi mo? Sabihin mo nga ng buo sa akin. Sinalakay nga ng mga aswang ang baryong yun. Pinatay lahat ng mga tao. Kaya hanggang ngayon ay naroon pa rin ang mga halimaw na yun. Kaya hindi talaga kayo dapat na pumunta ron. Sigurado ka ba dyan sa pinagsasabi mo? Siguradong sigurado. Nandun kami ni tatay nang sumalakay ang mga halimaw. Mabuti na lang at nakatakas kami. Ilan sa mga kabaryo natin nandun din. Kasama mismo si Kapitan Kanong. Bahala na nga. Totoo man o hindi ang aswang na yan. Kilala kita, Edo. Hindi ka basta gumagawa-gawa lang ng kwento. Halata pang matinding pagkabahala dyan sa mukha mo. Ang nasisigurado ko lang ngayon, mukhang nasa panganib na ang kapatid ko. Tuloy-tuloy na kumaripas ang dalawa.
Tinodo nila ang kanilang bilis, maabutan lang ang tindero ng isda. Subalit, halos mga lahati na lang sila sa daan, hindi pa rin nila nakikita si Maron. Nasaan ba kasi yun? Ba't ang bilis naman yata niyang mawala? Ito nang kinakatakot ko, kuya. Siguradong may kakaiba nang nangyari doon. Imposible naman kasing mawala siya bigla ng ganun na lang. At isa pa, wala rin naman siyang ibang pakay puntahan, di ba? Oo, wala. Kaya siguradong dito lang dapat dumaan yun. Dapat kanina pa natin siya nakita. Ayun, may babae doon. Magtanong tayo. May nakitang naglalakad na isang babae ang dalawa. Sa tansya ni Edo ay kaidaran lang nila ito. Napakahaba ng kulot na buhok, katamtaman ng hubog ng katawan, at katamtaman din ang tangkad. May tutulong ba ako sa inyo? Pasensya na, Binibini. Pero, may nakita ka bang dalaga na napadaan dito? Siguro mga kaidaran mo lang din. Maiksi ang buhok at payat ang pangangatawan. Nakasuot siya ng dilaw na kamiseta, tapos jogging pants na pula. Oo, may nakita nga ako. Tuloy-tuloy siyang lumakad dito sa daan na to. Siguro papunta dun sa may liblib na baryo. Yan ako hindi siya liliko. Diyos ko, kuya. Ito na ang sinasabi ko. Papunta na sa panghanib si Maron. Panganib? Ay, oo nga pala no. Pinamugaran na nga pala ng mga aswang ang baryong yun. Aswang? Kung ganun, totoong may mga aswang? Kuya, maniwala ka na sa akin. Totoong may mga aswang. Sumalakay nga sila doon sa baryong yun. Teka sandali, susundan niyo yung babae? Dako, baka pati kayo malagay sa alanganin yan. Wala akong pakialam sa kaligtasan ko. Ang mahalaga, mapuntahan ko ang kapatid ko. Tara na, Edo! Muling nagpatuloy sa pagtakbo ang dalawa. Wala silang planong magpahinga hanggat di nila nararating ang liblib na baryo. Sumapit ang 4:00 ng hapon. Sa wakas ay narating na nila ang paanan ng paangat na bahagi ng lupa. Edo, tingnan mo. Timba. Isang timba ng mga isda. Hindi to pwede. Hindi. Nagpunta nga rito si Maron. At eto mismong timbang gamit niya. Imposibleng iwan na lang niya yan ng ganyan. Si Maron. Kuya, si Maron. Ano nangyayari sa kapatid ko? Pupuntahan ko ang kapatid ko! Dahil kuya, sandali. Hindi tayo pwedeng basta na lang nasumugod. Ikaw ang unang nagsabi tungkol sa panganib na to. Ikaw ang unang nagpahayag na gusto mong iligtas si Maron. Bakit niya nag-aalangan ngayon? Kuya, mga halimaw ang kakaharapin natin kung sakali. Gusto ko pa rin iligtas si Maron. Di nabawasan ang kagustuhan kong yun, pero kailangan nating mag-ingat. Kung hindi, mabibigo tayong makuha si Maron at pati tayo mamamatay. Kung ganun, ano dapat nating gawin? Heto kuya, lagyan mo nito ang bumbunan. At magkabilang palapulsuan mo. Pati ako maglalagay din. Asin? Para saan ba to? Hindi ba dapat sinasabi ito sa mga aswang? Nakakatulong din yan kasi para hindi nila tayo kaagad na makita. Subok na namin yun ni tatay nang tumakas kami, pero syempre makikita na nila tayo kapag lantaran na talaga. Kaya kailangan pa rin nating puntaan si Maron ng palihim. Naglagay nga sila ng asin sa kanilang bumbunan at mga palapulsuhan. Pagkatapos ay maingat na silang gumapang paakyat. Sinuong nila ang mataas ng damo sa bungad ng baryo. Tuloy-tuloy ngunit maingat. Hanggang sa natanaw na nila ang palengkeng wala ng tao. Totoo nga. Wala nang ang katao-tao rito. At napakabaho. Ang daming ano bang mga yan? Mga buto? Mga laman? Nabubulok? Laman niya ng mga biktima nilang tao, kuya. Nagkalat ang mga laman at bangkay dito sa paligid. Kaya napakasangsang ng amoy. Sandali, Edo. May parating. Ayun o. Sumiksik tayo sa damuhan, bilis. Hindi nagtagal ay may nakita silang isang tao.
Lalaking nasa edad 50. Lumakad ito sa may harap ng palengke. Huminto at may hinigot sa ilalim ng isang lumang mesang pangtindahan. Anong ginagawa niya dyan? Malay ko, mukhang may kinukuha. Anak ng... Napigilan ang dalawa nang may kinuhang isang binti ng tao ang nasabing lalaki. Pagkatapos ay muli itong lumakad, paalis. Sundin natin yon. Sige kuya, baka dalhin tayo doon kung nasaan si Maron. Yan nga rin ang mismong iniisip ko eh. Pero mag-iingat tayo. Dumistansya tayo na maigi. Ipapako ko ang tingin ko sa kanya. Ikaw naman kuya, lumingon-lingon ka lang habang sinusundan natin yan. Mahirap na. Baka may makalapit sa atin na bigla. Sige, naiintindihan ko. Sinundan nga po ng dalawa ang matanda. Lumakad ito sa gilid ng palengke tapos pumasok sa isang bodega ng bigas. Sina Edo at Martin naman ay kumubli ng maayos sa mga mesa ng mga tindahan naroroon. Tinitiis ang nambabalagbag na amoy ng bulok na mga laman, bangkay at mga bagay na di na nila matukoy. Kinukutuban ako sa bodegang yan kuya. Kahit ako rin. Palagay ko, may mapapala tayo kapag pumasok tayo dyan. Hinala ko, andyan si Maron. Maghintay na muna tayo rito, Edo. Hintayin natin lumabas yung matanda. Sana lang talaga. Ayos pang kapatid ko. Manalangin tayo kuya. Gumulong ang mga segundo at minuto nang walang nangyayari. Wala nang paglagyan ang pangamba nila noon. Alam na nilang masyadong mahalaga ang bawat saglit. Kailangan nilang matagpuan at maitakas si Maron agad-agad. Sumbalit noong oras na yon ay pinakinggan nila ang kanilang kutob. Nanatili silang nakaabang sa may tapat ng bodega hanggang sa sumapit ang halos kalahating oras. Ayun na. Lumabas at umalis na yung matanda. Sa wakas. Pero, hindi niya nadala yung binti ng tao. Hintayin natin siyang makalayo pa ng konti. Tsaka tayo kumilos. Nang mawala na sa kanilang paningin ang matanda ay nagpalinga-linga muna sila sa paligid. Nang masigurong walang ibang tao, maingat na silang lumapit sa bodega. Hindi nakakandado. Mukhang kampante silang walang pupunta rito sa lunggan nila. Akong unang papasok kuya. Nakahanda na tong itak ko. Binunot ni Edo ang kanyang itak, nakahandang managa anumang oras. Tapos tinulak na niya ang pinto pabukas. Madilim sa loob, kaya sinilip muna niya yon ng maigi. Unang bumungad sa kanya ang isang tambak ng mga laman at buto. Iniligid pa niya ang paningin hanggang may mapansin siyang gumagalaw sa may likod. Tumitig siya roon. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang kanilang hinahanap. Kuya, si Maron. Andun. Si Maron? Saan? Diyos ko po. Anong nangyari sa kapatid ko? Muli nilang siniguradong walang tao sa labas ng bodega. Pagkatapos ay dali-dali na silang tumuloy papasok. Agad ay nilapitan nila ang dalaga, tulalang nakasiksik sa isang sulok. Maron! Maron, anong ginawa nila sa'yo? Sumagot ka naman, Maron. Halatang hindi magandang kalagayan ni Maron kuya. Huwag na muna nating alalahanin kung bakit siya nagkaganyan. Ang mahalaga, itakas na natin siya kaagad. Kailangan na nating makalis dito bago pa may makakita sa atin. Sige, bubuhatin ko siya. Ikaw ang mauna sa dahan. Madali tayo. Sumilip sa labas ng bodega si Edu. Nang masiguradong walang tao sa paligid ay sinenyasan na niya si Martin para lumabas. Agad ay lumusot sila sa may gilid ng palengke papunta sa bandang harap. Pakay nilang sumuot na sa damuhan at nang makababa na paalis. Subalit, bago pa man nila marating ang damuhan ay
kayo pupunta? Saan niyo dadali niyang babae? Lagot na kuya. Bilisan nyo. Mauna na kayo sa damuhan. Pero paano ka? Kailangan mong itakas si Maron dito. Wala akong mapagpipilan kundi harapin ang isang yan. Hindi kayo makakatakas dito! Ibalik niyo ang babae! Alam nilang aswang ang matanda. Ang parehong lalaking kumuha ng isang binti ng tao. Pero kakaibang hilakbot pa rin ang dumumog sa kanilang mga kalooban nang makita nilang nagbago ito ng anyo. Nang makitang pasugod na ito sa kanila ay dali-dali nang tumakbo si Martin pasuot sa damuhan. Si Edo naman ay lakas loob na humarap sa halimaw kahit pa nanginginig ang kalamnan. Panginoon, tulungan niyo akong harapin ang isang to. Sana ay makaligtas ako. Sana po, tulungan niyo ring makatakas si Maron at Kuya Martin. Ang lakas ng loob mong harapin ako. Hamak na tao! Hindi mo alam kung anong gulo ang pinapasok mo! Alam kong isa kang demonyo. At alam kong kamatayan ang kaharap ko ngayon. Pero wala akong pakialam. Ang mahalaga ngayon, ikaw ang mamamatay! Talagang matapang ka, ha? Makikita mong hinahanap mo! Sinugod ng halimaw si Edo. Inamba naman ng binatang dala niyang itak, subalit noong papalapit na ang aswang ay bigla na lang isinuot ng binata ang isa niyang kamay sa bulsa. Dumukot sa nangasin at isinaboy iyon sa kalaban. Visitasin yan! Ito ang sayo! Nang malingat ang aswang dahil sa asin ay tinaga na ito ng binata. Tinamaan ito sa may dibdib tsaka napaatras. Muling nagsaboy ng asin ng binata pukul sa mukha ng halimaw. Yun ang ginamit na pagkakataon ni Edo para makasunod kina Martin. Nagawa kong masugatan ng isang halimaw. Pero hindi ko siya kailangang patayin. Mas mahalaga ang makaligtas mula sa impyernong lugar na to. Tuloy-tuloy na sumuot si Edo sa damuhan. Bumaba siya sa padausdos na bahagi ng lupa para sumunod kina Martin. Lumingon siya sa nali sa likod. Kita niyang hindi pa nakakasunod sa kanya ang nakalabang aswang. Subalit agad din siyang napatingin ulit sa nilalakaran nang pumailan lang ang sigaw ng kasama. Malapit na ako. Sana ay ayos lang si Maron at Kuya Martin. Lumayo kayo sa amin, halimaw! Lagot! Mukhang may aswang din sa baba. Binilisan ng binatang pagtakbo. Nang makababa ay nakita niyang nakatayo si Kuya Martin sa harap ng isang dalaga. Ang parehong babaeng nakasalubong nila sa daan papunta sa liblib na baryo. Nasa likod naman ni Kuya Martin si Maron at tulala pa rin nakaupo pasandal sa paanan ng isang malaking puno. Diyan ka lang! Huwag kang lalapit sa amin! Diyos ko, siya yung nakasalubong namin kanina. Hindi to maaari. Isa rin pala siyang aswang. Hahayaan kitang makaalis ng buhay. Pangako, hindi kita susundan. Pero iwan mo sa akin yung babaeng yan. Kailangan namin siya para makapagparami. Mukhang hindi pa niya ako napapansin. Anong gagawin ko? Hindi ako makakapayag! Hindi ko iiwan ang kapatid ko sa inyo! Mga demonyo! Tatakas kami rito! Uuwi kami ng mga kasama ko! Yung isa mong kasamang binata? Nako! Malamang nilapanan ni Lolo yun sa taas. Hindi pa nga niya ako napapansin. Ngayon, kailangan kong tsumempo. Humanda ka sa aking aswang ka. Bueno, kung ayaw mo talaga isuko yung kapatid mo, kukunin ko siya ng sapilitan sa'yo. Subukan mo lang! Nakahanda ako makipagpatayan sa'yo! Talagang yun ang gagawin ko! Ilang sandali pa, napansin na ni Edo na bumubuelo na ang babae pasugod kay Martin. Kinuha ni Edo ang pagkakataong yun. Mabilis siyang tumakbo papunta sa likod ng babae habang nakaamba ang hawak na itak.
Subalit noong tatagay na sana niya ito ay nagulantang siya nang bigla itong lumingon sa kanya. Walang ano-ano ay agad nitong hinawi ang kamay ng binata kaya nabitawan niya ang patalim. Sunod ay sinakal ng halimaw si Edu. Doon din ay nakatitigan ng binata ang mapupulang mga mata nito. Hindi to maaari. Akala mo ba talaga? Hindi kita napansin? Uto! Edo! Hindi! Talagang uugod-ugod na si Lolo, ha? Hinayaan ka pang makatakas doon! Muling dinamba ng kilabot si Edo nang unti-unting magbago ang anyo ng dalagang sumasakal sa kanya. Nangulay talong ang balat nito tapos tumalim ang mga ngipin at kuko. Ngayon, dito ka mamamatay sa mga kamay ko! Hindi. Hindi mo ako mapapatay. O talaga? Nasasabi mo yan ngayong kinakapos ka na ng hininga? Hindi. Hindi mo ako mapapatay. Kuya Martin, tara na! Bilisan natin! Parating na makasama niyan! Oo! Andiyan na! Muling kinarga ni Martin ang kapatid. Pagkatapos ay dali-dali na silang tumakbo. Nauna si Martin, nakarga si Maron. Si Edo naman ay nasa bandang likod at siya ang nagsasaboy ng asin sa daan para hindi sila basta mahabol ng mga halimaw. Bilisan mo pa, kuya! Kuya, kaya mo pa ba? Hindi ako pwedeng tumigil ngayon. Kailangan nating mailayo rito si Maron. Masama ang balak ng mga halimaw na yan sa kapatid ko. Masyado pang malayo ang baryo natin. Doon tayo sa isang baryo sa Mahilaga. Mas malapit yun mula rito. Doon tayo humingi ng tulong. Ilang minuto rin silang tumakbo habang pinipilit panatilihing malayo ang mga aswang. Laking pasasalamat na lang nilang hindi yun ang tipo ng mga halimaw na mabibilis kumilos. Kung nagkataon kasi, hindi na sila nakaligtas. Yun nga lang ay hindi nila magagawang tumakbo ng tuloy-tuloy pa uwi kasi nga bit-bit ni Martin si Maron. Kaya minabuti nilang tumbukin ang isang mas malapit na baryo at doon humingi ng tulong. Pagkarating sa baryong yun ay nakahanap naman ng tulong ang magkapatid. Doon sila pinagpahinga sa isang bakanteng kwarto ng isang taga roon. Si Edo naman ay dumiretso pa uwi upang tawagin ang kanyang tatay, Daroy. Pati na ang nanay Obeng ng dalawa. Ay, Diyos ko, anak. Ano ba kasing nangyari kay Maron? Bakit siya nagkaganyan? Ano ba kasing meron sa baryong yun? Sabihin niyo na lang sa akin. Sinalakay ng mga aswang ang baryong yon, Obeng. Ilang buwan na rin ang nakakaraan. Tapos, namugad sila doon. Hanggang ngayon, di pa rin sila umaalis. Daroy naman eh. Humihingi ako ng matinong paliwanag. Sabihin mo naman sa akin ang totoo. Mahirap paniwalaan, Nay. Pero, totoong sinabi ni Mang Daroy. Kitang-kita ko mismo ang mga halimaw doon. Inaabol nila kami at muntik nang mapatay. Mabuti na nga lang. Nagawa naming makatakas itong si Edo eh. Kung ganon, anong nangyari sa kapatid mo? Bakit naging tulala siya at di na makausap? Hindi pa po namin sigurado, Aling Obeng. Basta ang narinig na namin ni Kuya Martin, balak na mga aswang na gamitin si Maron. Gagamitin daw para magparami. Hindi maganda ang naisip kong posibilidad. Sana mali ako. Sana lang. Hindi pa nagawa ng mga aswang ngayon ang plano nila dito kay Maron. Tay, pwede pa ba nating ipatawag si Manang Singkay? Baka sakali may magawa pa siya para tulungan si Maron. Magandang ideya yan, Edu. Sige, pagka-uwi natin ay tatanungin ko si Kapitan tungkol dyan. Bago pa man magtakip silim, agad nang bumiyahe pa uwi sina Edo, Martin, Tatay Daroy at Aling Obeng.
Siyempre, dala rin nila ang dalagang wala sa wisyo. Sumakay sila sa isang kalesang maghahatid sa kanila. Dineretso nila si Maron sa bahay ng mag-ina. Si Tatay Daroy naman ay kinausap agad si Kapitan Kanong. Nakausap ko na si Kapitan. Swerteng nasa kabilang baryo raw ngayon si Manang Singkay. Susunduin ko siya mamaya. Pero sana talaga, maging maayos lang ang anak ko. Sana bumalik pang katinuan niya. Hindi ko kayang nakikita siyang ganyan. Oo nga po pala, Aling Obeng. Mas maganda kung maglalatag tayo ng mga pangontra dito sa bahay at bakuran nyo. Pangontra? Asin at bawang ba? Oo kuya. Tapos mga kalamansi rin at pinatulis na kawayan. Makabubuti nga kung maglalatag ng pangontra dito para sigurado. Pero bakit mo nga ba naisip yan, anak? Parang iba kasi ang nababakas ko dyan sa mukha mo eh. May narinig nga kasi kaming sinabi ng isang aswang tay. Kailangan daw nila si Maron para magparami. Natatakot lang akong baka biglang puntahan ng mga yun si Maron. Sa sinabi ni Edo ay agad kinabahan si Tatay Daroy. Kaya naman di na sila nagsayang ng oras. Agad silang naglatag ng mga pangontra. Nagsaboy sila ng asin sa mga pinto, mga bintana at kahit sa pakuan ng bubong. Nagsabit din sila ng bawang at mga tangkay ng kalamansi sa mga bintana at pinto. Ayos na kaya mga yan? Hindi na kaya sila makakapasok dito sa bahay? Ayos na siguro to kuya. Ang mga pangontrang yan ang minungkahi ng albularya. O siya, sige na. Alis na ako. Susunduin ko na si Manang Singkay. Alas 7 pasado na eh. Baka abuti na kami ng alas 9 o alas 10 bago makabalik. Umalis nga si Tatay Daroy. Sina Edo, Martin at Aling Obeng ay kabadong nanatili sa loob ng saradong bahay. Si Maron ay tulog sa kanyang papag. Hindi umaalis sa kanyang tabi ang kanilang nanay. Kumusta na po si Maron, Aling Obeng? Tulog pa rin. Pero normal naman ang pintig ng puso at pulso niya. Medyo mabigat nga lang ang paghinga. Tsaka tignan mo, Edo. May kakaiba sa anak ko. Oo nga no. Medyo namumula ang balat niya, Aling Obeng. At saka, mabigat nga ang paghinga ni Maron. Parasadong-parasado. Wag! Tumayo kayo sa akin. Ayoko dito. Tulong! Tulungan niyo ako! Saklolo! Nananaginip si Maron. Mukhang napapanaginipan po niya yung nangyari sa kanya dun sa... Tumayo kayo sa akin! Ayoko na! Ayoko sa inyo! Ayoko dito! Pawiin niyo na ako! Mga libo kayo! Mga demonyo! Uminahon ka! Nandito ka na sa bahay! Ako to! Ang nanay mo! Ano nangyayari dito, Nay? Ba't napasigaw si Maron? Ayoko sa inyo! Hindi ako sasama sa inyo! Hindi! Hindi! Aling Obeng! Nagulat sila nang bigla na lang nagwala si Maron. Akala nila noon ay magsusumigaw lang ito, subalit bigla na lang nitong naitulak ang sariling nanay. Napaatras si Aling Obeng at nabangga sa dingding. Tuloy-tuloy pa sa pagwawala si Maron sa ibabaw ng papag. Winasiwas nito ang isang kamay sa ibabaw ng lamiseta. Natulak din niya pabagsak sa sahig ang mga bagay na naroroon. Tigilan niyo ako! Tama na! Tama na! Edo, tulungan mo ako! Pigilan natin si Maron! May nalupit pa kayo rito, kuya? Meron! Sa tumador dun sa sala! Pakikuha na lang! Bilisan mo! Tarantang napatakbo si Edo papuntang sala at lumapit siya sa tokador. Dali-dali niyang hinanap ang lubid, subalit napukaw ang pansin niya nang may marinig siya mula sa labas.
May nagtatatakbo sa labas ng bahay. Sino naman kaya yun? Edo! Ang lubid nasa na! Sandali lang, kuya! Andiyan na! Nahanap ni Edo ang lubid. Bumalik siya sa kwarto at ibinigay kay Martin. Pakawalan niyo ako! Pakawalan niyo ako! Mga walang iya kayo! Anak Maron, ano ba kasi nangyayari sa'yo? Makinig ka naman sa amin, oh. Pakawalan niyo ako dito! Itali mo si Maron! Pipigilan ko siya! Edo! Oo, kuya! Pakawalan niyo ako! May kung sino talaga sa labas! Ano ba kasing kailangan yan? Mamaya mo na isipin yan, Edo! Sige na! Ituloy mo na yan! Nahihirapan na akong pigilan siya! Nagpatuloy si Edo sa paggapos kay Maron. Hindi yun naging madali para sa kanila ni Martin dahil tuloy-tuloy pa rin sa pagbawala ang dalaga. Bukod pa ay hindi mawala ang masamang kutob niya sa kung sinong nagtatatakbo sa labas ng bahay. Kung papakinggang maigi, naroroon yun sa labas pa ng maliit na bakuran. Paikot-ikot, animoy nagmamatsyag. Pakawalan niyo ako! Palabasin niyo ako rito! Ayoko rito! Ayoko rito! Sa wakas, natapos din. Salamat, Edo. Hindi na talaga magandang kalagayan ni Maron. Tingnan niyo siyang maigi. Malaki ng pinagbago ng itsura niya. Oo nga. Napakapula na ng balat niya. Unti-unti na rin siyang nangungulay talong. At saka, bakit ganyan ang laway niya? Napakalapot. Kulay berde. Napakasama ng kutob ko, kuya. Sana talagang mali ang hinala ko. Ano bang nasa isip mo? Baka hinawaan ng pagkaasuhang si Maron. Naku, huwag naman sana. Nandyan pa rin talagang umaali-aligid sa labas. May kumakatok. Teka, kuya. Huwag nating buksan ng basta. Hindi maganda ang kutob ko dyan sa kumakatok na yan. Kung ganon, anong gagawin natin? May susubukan lang ako. Aling Obeng, kayo po muna rito kay Maron. Lumabas ng kwarto si Edo. Tuloy-tuloy pa rin ang pagkatok ng kung sino pero hindi naman ito nagtatawag ng tao. Pumunta ang binata sa may sala. Kumuha siya roon ng itak at asin. Pagkatapos ay lumakad na siya papunta sa pinto ng sala kung saan may kumakatok. Sino yan? Sino nandyan sa labas? Kung hindi ka magsasalita, hindi kita pagbubuksan. May malaking banta ng mga asuma ngayon. Hindi ko hayaang may makapasok na demonyo dito sa loob. Abot, talagang kinakalampag niya pang pinto ha. Kahit anong kalampag pa ang gawin mo dyan, hindi kita pagbubuksan. Hindi mo makukuha si Maron. Tumakbo siya palayo. Mukhang lumipat na naman siya ng pwesto para kalampagin. Tama na! Umalis ka na! Inubayan mo na ako! Ayoko na! Tama na! Si Maron? Agad na napatakbo si Edo pabalik ng kwarto. Doon ay nadatnan niyang nagwawala na naman si Maron. Tuloy-tuloy din ang pagtatakbo ng kung sino sa bakuran. Tama na! Ayoko na! Ayoko na! Sabi, umalis ka na! Iwan mo na ako! Tama na! Edo, paano ba nakakatakbo sa bakuran ng isang yan? Di ba nilagyan nyo rin ng pangontrang lupa dyan? Yun nga rin po ang pinagtataka ko, Aling Obeng. Dapat hindi sila nakakatakbo dyan ngayon. Magdasal na lang tayong tumalabang mga pangontra sa mga bintana at 2 pinto. Sana di sila makapasok. At sana dumating na ang albularya. Tuloy-tuloy pang nanggulo ang aswang sa labas ng bahay. Tuloy-tuloy lang din sa pagsusumigaw at pagbawala si Maron. Sina Edo, Martin at Aling Obeng naman ay walang magawa kundi ang taimtim na manalangin. Nagrosaryo sila sa loob ng kwarto. Pilit nilang sinantabi ang matinding kilabot na nararamdaman hanggang sa lumipas ang halos 2 oras.
Si Maron, nakatulog na ulit. Oo nga kuya, wala na rin akong marinig mula sa labas. Sana talaga ay tapos ng panggugulo ng aswang na yun. Sana umalis na siya kaagad at di na bumalik. Huwag muna tayong pakakampante, Aling Obeng. Tingnan niyo si Maron. Nangungulay talong na talaga ang balat niya. Halos pareho na sa itsura ng mga aswang. Ibig sabihin, kailangan pa rin natin ng tulong ng isang albularya. May kumakatok na naman. Edo! Martin, ako ito! Pagbuksan niyo ako! Kasama ko na ang albularya! Ang tatay mo, Edo. Teka sandali, pagbubuksan ko. Lumabas ulit si Edo ng kwarto at nagpunta sa sala. Pagbubuksan na sana niya ang kumakatok pero naisip niyang baka nililinglang lang siya ng aswang. At gusto munang manigurado. Edo! Edo! Pagbuksan mo nga ako! Takal mo naman eh! Patunayan mo munang ikaw ang tatay ko. Patunayan mo hindi ka aswang na nilililang lang kami. Ano bang patunay ang gusto mo ha, Eduardo Jr.? Papasukin mo na ako at ang matingnan na ni Manang si Maron! Bilis na! Lintik naman eh! Oo na po tay. Teka po. Binuksan ni Edo ang pinto. Nakatayo sa labas ang kanyang tatay Daroy at si Manang Singkay. May nakasukbit na itak sa bewang ni tatay Daroy. May dala namang bayong ang albularya. Sabihin mo sa akin, nagpunta ba rito ang aswang? Oo po Manang. May nanggulo nga po rito kanina. Umaali-aligid, paikot-ikot tapos kinakatok at kinakalampag pa ang pinto. Kung ganoon, hindi na tayo dapat magsayang ng oras. Siguradong nasa paligid pa sila. Lagot tayo kapag nalaban nilang hindi ako kalakasang albularya. Pumasok sina Tatay Daroy at Manang Singkay. Dumiretso sila sa kwartong kinaroroonan ni Maron. Si Edo naman ay kinandong maigi ang pinto, tsaka sumunod na rin sa silid. Ano pong palagay niyo, Manang? Ano po ba talaga nangyari sa anak ko? Tama ang hinala ninyo. Talagang hinawaan ng pagkaaswang itong dalaga. Mukhang ginawa nila yon upang ihanda siyang maging palahian ng mga halimaw. Teka po sandali. Baka naman... Diyos ko, huwag naman sana. Baka naman po napunlaan na ng aswang si Maron. Mukhang hindi pa naman. Pero kailangan ko nang alisin ang pagkaaswang niya sa lalong madaling panahon. May kumakalampag sa pinto. Ito na nga bang sinasabi ko? Guguluhin nila tayo. Susubukin nila akong pigilan. Susubukan namin silang itaboy Manang. Mas mabuti pa nga. Sandali lang at ihahanda ko lang ang mga gamit ko. Martin, dito ka lang. Bantayan mo ang kapatid mo. Kami na ni Edo ang bahala sa mga aswang. Sige po, Mang Daroy. Lumabas agad ng kwarto ang mag-ama. Hindi na nila nakita ang paghahandang ginawa ng albularya. Gayunpaman ay amoy nila sa sala ang usok ng insenso galing sa loob ng silid. Ilang sandali pa ay nagsimula na ulit magsumigaw si Maron. Tama na! Tama na! Hindi ko na kaya! Masakit na! Nagsusumigaw na naman po si Maron tay. Kanina pa siya ganyan. Kapag nanggugulong halimaw, sinusumpong si Maron. Mukhang may epekto kay Maron ang presensya ng halimaw sa labas. Kailangan may gawin tayo. Kanina pa po ako nag-iisip ng pwedeng gawin kaso hindi naman ako pwedeng sumugod na lang basta palabas. Huwag ka mag-alala, anak. Nandito na ako. Kikilos tayo ngayon. Ano pong gagawin natin? Pahiran mo ng bawang at asena ang itak mo. Magdala ka rin ng asin. Lalabas tayo. Doon tayo dadaan sa likod bahay.
Naintindihan ko po. Sige po, Tay. Gawin natin. Mabilis na kumilos ang mag-ama. Pinahiran nga nila ng asin at bawang ang kanya-kanyang itak. Tapos may kanya-kanya rin silang asin sa bulsa. Siyempre, inulit din nila ang panlinlang sa aswang na subok na sa kanila. Naglagay sila ng asin sa kanilang mga bumbunan at palapulsuhan. Dinig pa rin nila noon ang pangangalampag ng aswang sa harapang pinto. Kaya naman dali-dali na silang lumabas sa may pinto ng kusina. Huwag mong isasara ang pito para hindi tayo marinig. Doon po tayo sa kanang bahagi ng bakuran. Maraming mga halaman doon. Oh. Hindi tayo agad mapapansin. Tahimik silang lumakad sa kanang bahagi ng bakuran. Nakaamba na ang kani-kanilang mga itak. Ilang sandali pa narating na nila ang bandang harap ng bahay. Kumpirmado. Aswang nga yan, Tay. Yan yung babaeng nakaharap namin ni Kuya Martin bago makatakas. Ihanda mo ang sarili mo. Susugod tayo. Handa na po ako. Magbibilang ako ng 3. Eto na. 1, 2, 3. Nag-aalangan man ay tinulak ng binatang si Edo ang sariling katawan. Sabay sila ng kanyang ama na sumugod papunta sa aswang, subalit ilang metro pa lang naman ang layo. Napalingon na ito agad sa kanila. Malakas talagang loob mo, ha, binata. Ngayon, hindi na kita pagbibigyan! Ikaw ang hindi ko na pagbibigyan. Dito ka na mamamatay. Heto sa'yo! Inamba ni Edo ang hawak na patalim, pero imbes na managa ay mabilis ang dumukot ng asin at sinabo yun sa aswang. Gayunpaman ay mabilis na nakalundag pa atras ang kalaban. Nagawa rin itong mailagan ang pagtaga ni Tatay Daroy. Tek! Hindi ko tinamaan. Nakita ko na dati ang pagsalakay mong yan. Hindi na ako mapuutulit yan! Kung ganun, ayaw mo na ng asin. Kung ganun naman pala lumayas ka na rito, hangal! Hindi ako pwedeng umalis hanggat hindi ko nakukuha ang kailangan ko! Agad kumilos ang aswang. Tumakbo ito papunta sa gilid ng bakuran. Habulin natin ang isang yon. Mukhang papunta siya sa likod bahay. Ariglado, Tay! Mabilis na hinabol ng mag-ama ang aswang, subalit nang makarating sila sa may likod bahay ay hindi na nila ito makita. Nasaan na yung hayop na yun? Hindi ko alam. Mukhang hindi pa naman siya pumapasok sa pinto ng kusina. Ganyan pa rin ang ayos yan nang iwan natin eh. Siya na mismo ang nagsabi, hindi siya aalis nang hindi nakukuha ulit si Maron. Ibig sabihin, malamang nandito lang yun. Listo lang tayo, Tay. Ayun siya, anak. Ilan! Nagulantang ang dalawa nang biglang lumundag mula sa bubong ang aswang. Nakaamba ang patalim nitong mga kuko pukul kay Edo. Buti na lang at nagawa namang makailag ng binata, bagamat tinamaan siya sa may braso. Aray! Bisat ka nga sumangkal! Itong sa'yo! Yay! Bago pa man siya malingon ng aswang ay mabilis nang kumilos si Tatay Daroy. Agad niyang tinaga ang halimaw. Tinamaan niya ito sa may likod at hindi pa siya nakontento, sinabuyan din niya ng asin ang sariwang sugat doon. Buwisit ka! Masyadong mahapde! Sampain kang tao ka! Ngayon, hindi ka na makakauwi ng buhay! Dito ka na mamamatay! Sa ngalan ng Panginoon! Mawala ka na! Pinagsasaksak at pinagtataga ng mag-ama ang babaeng aswang. Hindi nila ito tinigilan hanggang sa makita nilang hindi na ito gumagalaw. Nang masiguro nilang patay na ito ay dali-dali na silang bumalik sa loob ng bahay. Sa kwarto naman ay nadat na nilang sumusuka si Maron.
Danak sa sahigang napakalapot at berdeng-berdeng parang laway. May kahalo yung dugo at kung anong itim-itim. May nakita ring itim na alupihan ang binata pero hindi gumagalaw. Ano na pong nangyari rito, Manang? Nagawa kong maipasuka ang binhi ng aswang. Yan, yang alupihan. Dalhin nyo sa labas. Sunugin nyo kasama ng bangkay ng aswang. Buhusan nyo ng maraming gaas. Huwag kayong titigil hanggat hindi naaabo. Bilisan nyo. Agad sinunod ng mag-ama ang sabi ng albularya. Sinilaban nga nila ang bangkay ng babaeng aswang. Isinama rin nila roon ang sinasabing binhi ng aswang na isang itim na alupihan. Maraming salamat talaga sa tulong niyo kagabi. Kung hindi dahil sa inyo, malamang nawala na sa akin ang bunso kong anak. Pero gusto ko sanang humingi ng tawad, Obe. Hindi ko kasi sinabi ng malinaw kung bakit hindi pwedeng puntahan ang baryong yon. Kung sinabi ko lang sana, baka iniwasan pa yun itong si Maron. Naiintindihan po namin kayo, Mang Daroy. Hindi naman namin kayo masisisi kung bakit ninyo pinili ang ganun pa siya. Hindi naman kasi talaga kapanipaniwalang may baryong sinalakay ng mga aswang. Oo nga. Kung sinabi mo man kagad, malamang hindi rin kami maniniwala. Kumusta na bang pakiramdam mo ngayon, Maron? Nakatulog ka na ba ng maayos matapos ng lahat? Oo, mahimbing naman ang tulog ko. Maayos na ako, Edu. Medyo malabong alaala ko kagabi pero malinaw ko pang naiisip na dinakit ako ng isang matandang aswang sa daan. Mabuti na lang talaga. Naisip mong punta na ko ron. Wala yun. Para sanpat, naging magkaibigan tayo, di ba? Oo nga pala. Bago ko pa man makalimutan, mas maigi kung lumipat kayo ng lugar, Obeng. Lalo na itong si Maron. Kailangan ninyong makatawid ng dagat, ha? Bakit naman pumanang singkay? May iba pang mga aswang na namumugad sa liblib na baryo. Hindi malabong hanapin nila si Maron. Kailangan yung tumawid ng dagat dahil mahina ang mga aswang sa tubig alat. Makalipas ang isang buwan, umalis nga ang mag-iina papuntang Camiguin. Doon na sila namuhay ng payapa. Sina Edu at Tatay Daroy naman ay minabuting umalis na rin ng Lanao. Natatakot kasi silang baka bigla silang gantihan ng mga unang natirang aswang. Dito po sila lumipat sa Cebu kung saan bumuo ng sariling pamilya at tumanda si Tatay Edu. Hayop ka! Sino ka at anong ginawa mo sa nanay ko? Magpapasko naman para may regalo kang maibigay sa nanay mo. Paalam na, Ma'am Lira. Lauta. Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Ang Kapaskuhan
ang panahon ng pagmamahalan at pagkakaisa, lalo na para sa ating mga tahanan. Subalit paano kung may sumira sa masayang panahon para sa iyong pamilya? Paano kung may magtangkang gawing masalimuot ang ninanais mong pagbabalik sa piling ng iyong mahal sa buhay? Sa episode natin ngayon, ating tunghayan ang karanasan ng ating letter sender na si Lyra. Pakinggan kung paano ka muntikang basagin ng isang elemento ng dilim ang pagkakaayos nila ng kanyang nanay Olivia. Yan ang ating aalamin dito lamang sa Kwentong Takip Silim. Hello Sir Jupiter. Good morning, good afternoon o good evening din sa lahat ng mga kakwentong takipsilim sa angmang dako ng mundo. Tawagin niyo na lang ako sa palayaw kong Lyra, taga rito po sa Zamboanga del Sur. Doon din nangyari itong nakakikilabot at malungkot na karanasan ko na naglagay sa buhay ng aking nanay Olivia sa alanganin. Isang madilim na yugto ng buhay kong idinulot ng isang itim na nilalang. December 1996. Magbe-22 anyos pa lamang ako noon, Sir Jupiter. Binala kong umuwi sa amin sa Zamboanga matapos kong mawala ng halos 5 taon. Nakipagtanan po kasi ako noong 16 anyos pa lang ako tapos napadpad kami ng nobyo ko sa Cagayan de Oro. Opo, alam kong isa yung malaking pagkakamali kaya ninais ko noong umuwi, magpakumbaba at humingi ng tawad sa pinakamamahal kong nanay Olivia. Iniwan ko lang ang 3 years old kong anak sa aking kinakasama. Gusto ko kasing magkausap muna kami ni nanay ng maayos bago ko ipakilala ang kanyang apo sa kanya. Mga 1:00 ng hapon noon nang sumakay ako ng bus papunta sa lungsod namin. Naging maayos naman ang simula ng biyahe hanggang sa may sumakay na isang lalaking may dalang bayong at umupo sa tabi ko. Isang pangkaraniwang tao kung titignan na sa tansya ko nasa 40 anyos. Napasulyap din ako sa loob ng dala niyang bayong at napansing may laman yung iilang mga plauta. Kuya, binibenta niyo ho yan? Ha? Itong mga plato ba? Oo. Binibenta ko. Ako mismo yung gumagawa. Gumagawa kayo niyan? Ang galing naman. Pwede pong matingnan ng mas maayos yung isa? Sige ba? Eto. Gawa pa sa magandang klaseng kawayan yan. Siyempre, maganda rin ang tunog. Aba, oo nga. Sigurado magugustuhan ng nanay ko to. Nanay mo? Opo, kuya. Mahilig kasing magpatugtog ng iba't ibang instrumento si nanay. Tapos, isa sa mga paborito niya tong plauta. Madalas pa nga niya akong tugtugan ito dati. Nung bata pa ako. Ay, ganun ba? Bakit mukhang malungkot ka, Iha? Nagkasamaan po kasi kami ng loob ni nanay. Eto nga't pauwi ako sa amin para humingi ng tawad. Kasalanan ko rin naman po kasi.
Ganun ba? Sige, bigay ko na lang sa iyan. Huwag mo na akong bayaran. Seryoso po, kuya? Mahal po tong ganito eh. Oo, seryoso. Hayaan mo na. Magpapasko naman para may regalo kang maibigay sa nanay mo. Naku, salamat po. Pero mas maganda kung subukan mo muna siguro kahit saglit lang para mapalitan natin kung sakali mang may problema. Sige po. Teka po, susubukan ko. Yun, tunog maayos naman pala. Yan, kunin mo na, Iha. Sana magustuhan ng nanay mo. Sir Jupiter, sa di ko malamang dahilan, ay biglang kumabog ang dibdib ko nang saglit kong pinatunog ang plauta. Nanlamig ako at bahagya ring nahilo, tapos sumagi rin bigla sa isip ko si Nanay Olivia. Namalayan ko na lang na naglalakad na para bumaba ang pasaherong kausap ko at hawak ko pa rin ang bigay niyang plauta. Nagtaka ako kasi kasasakay pa lang naman nung lalaki. Tapos bumaba agad. Napatingin din ako sa bintana at lalong nagtaka nang makitang palubog na pala ang araw. Ilang oras pala akong nakatulala lang habang nakaupo at hawak ang plauta. Binaling ko ang titig sa hawak ko. Napansing dark brown pala ang kulay nito, ngunit walang kadise-disenyo. Halata nga lang na maganda at matibay talaga ang pagkakagawa nito mula sa kawayan. Mag-aalas 8 na nang makarating ako sa baryo namin. Mabuti na rin para iwas sa mga osiserong pwedeng sumalubong sa akin sa daan. Dumiretso ako sa kinatatayuan ng bahay namin. Opo, liblib ang baryo, pero may kalakihan ang mismong bakuran at bahay namin. Naipagawa kasi yun ng tatay kong dating sundalo bago siya magretiro at pumanaw. Nandito na rin, sa wakas. Kaharap ko na tong gate ng bahay namin. Ay, ano kaya mangyayari kapag nakita na ako ni Nanay Olivia? Baka galit pa rin siya sa akin Bahala na nga. Wala mangyayari kung di ko susubukan. Tao po! Tao po! Nay? Nanay Olivia, nandyan po ba kayo? Nay? Nanay? Tulog na siguro. Sino yan? Andyan na. Oy, sino yan? Bagong kasambahay ni Nanay? Magandang gabi po. Sino po sila? Magandang gabi rin. Ako si Lira, yung Ay oo, namumukhaan kita. Ikaw yung mga nasa picture ni Madam. Ikaw yung unika iha ni Madam Olivia. Tama ba? Oo. Ako nga. Bakit di naman po kayo nagpasabing uuwi pala kayo, ma'am? Teka, bubuksan ko po ang gate. Biglaan lang kasi. Tsaka yun, nagdadalawang isip pa rin po kasi ako. Naku, bakit naman, ma'am? Matagal na kayong hinihintay ni Madam Ay, oo nga po pala. Ako nga pala si Bebeng, bagong kasambahay ni Madam Olivia. Talaga? Matagal na akong hinihintay ni Nanay? Opo.
Ang kaso, Ang kaso, ano ho? may sakit si madam ngayon. Pasok na lang po kayo at doon ko na ikikwento. Dali-dali po akong sumunod kay Manang Bebeng papasok ng bahay. Sa pagkataranta ay basta ko na lang nilapag ang backpack ko sa sofa ng sala saka dumiretso sa second floor. Napahinto sa harap ng kwarto ni nanay. Lumunok ng laway at binuksan ang pinto. Nakita kong nakaupo si Nanay Olivia sa kanyang rocking chair. Nakasandal at nakapikit. Lalo akong kinabahan bagamat todo rin ang pag-aalala. Dahan-dahan akong humakbang papalapit saka napahinto sa tabi ng rocking chair nang dumilat si nanay. Nay, kumusta po? Ako po to, Nay. Lira. Opo, Nanay. Ako po to, si Lira. Sino ka? Po? Nanay naman eh. Kakasabi niyo lang ng pangalan ko. Ako to. Si Lira. Lira? Lira? Ikaw si Lira? Sinong Lira? Nanay naman oh. Galit pa rin po ba kayo? Lira. Ma'am Lira, pasensya na po. Pero kailangan na kasing magpahinga ni madam. Ano po bang nangyari kay nanay? Ano bang sakit niya, Manang? Hindi po matukoy ng doktor basta bigla na lang po siyang nanghina nung nagdaang linggo. Nakakapagtaka nga kasi napakalusog naman ni madam dati. Dito na lang muna siguro ako matutulog sa tabi ni nanay. Ayoko siyang iwan ulit. Kayo pong bahala, ma'am. Baka rin makabuti sa kanya ang presensya ninyo. Pero ilipat muna natin siya ng kama para makahiga siya ng maayos. Sige. Sige. Nanatili nga po ako sa kwarto ni Nanay, Sir Jupiter. Lumabas lang ako saglit para magpalit ng damit at kunin na rin ang plauta. Si Manang Bebeng naman ay nagpaalam na matutulog na sa kanyang kwarto. Doon siya sa silid ng second floor na dati ay bodega namin. Katabi lang yon ng master's bedroom na siyang kwarto ni Nanay Olivia. Nang makalabas na si Manang Bebeng, umupo ako sa gilid ng kama tsaka sinusubukang kausapin ang tulog kong nanay. Nay, alam niyo po, miss na miss ko na kayo. Patawad po kasi alam kong napakalaki ng sama ng loob na binigay ko sa inyo. Naging makasarili ako. Pero alam niyo po, palagi ko po kayong naiisip. Palagi ko kayong nakukwento sa apo niyo si Jerry. Naalala ko yung dati na palagi niyo kong kinakantahan. Palagi niyo kong tinutugtugan. Kaya, Nay, sana maging maayos na po kayo. Nandito nga po ako kasi
Gusto ko kayong makasama ngayong Pasko. Mahal na mahal po kita, Nay. Tinugtugan ko nga po si nanay gamit ang plauta, Sir Jupiter. Napapikit ako kasi talagang dinadama ko ang pampaskong himig. Tuloy-tuloy lang ako sa pagtugtog sa loob ng ilang minuto. Ni hindi ako agad nagpatinag ng gumapang sa balat ko ang napakalamig na hangin. Tuloy-tuloy hanggang sa matanto kong hindi sa bintana galing ang malamig na ihip, kundi sa bandang kama. Napatigil ako sa pagtugtog at napadilat. Lalong nagtaka kasi sarado naman pala ang mga bintana. Napalingon ako kay nanay at saka nagulat nang makitang nakadilat pala ito at nakatingin sa akin. Nay, gising na po pala kayo. Nay, kumusta pong pakiramdam nyo? May kailangan po ba kayo? Gusto nyo ho ba ng tubig? Ikukuha ko kayo. Lira! Lira! Anak ko! Opo, Nay. Ako ho to si Lira. Nandito na po ako. Nandito na. Nasaan ang anak ko? Ibigay niyo sa akin si Lira. Dalhin niyo sa akin ang munti kong si Lira. Pero, Nay, ako ho si Lira. Hindi ikaw si Lira. Paano ka magiging si Lira? Malaki ka na. Si Lira ko ay 7 taong gulang pa lang. Maganda si Lira. Maganda at masayahin na bata si Lira. Mahaba ang buhok niya na palaging may palali. Nakita mo ba si Lira ko, ha? Nakita mo ba? Nay. Nagkahalo ang sakit, lungkot at pagkabahala sa kalooban ko. Hindi ko maintindihan kung paanong nag-uulyanin na ng ganoon si Nanay Olivia ngayong kaka-50 anyos pa lamang niya. Naisip ko tuloy na baka epekto ng kasalanan ko. Baka sa sobrang sama ng loob kaya naapektuhan ang takbo ng kanyang isip. Kaya naman tinawag ko si Manang Bebeng na agad namang pumunta sa kwarto ni Nanay. Ma'am, may problema po ba? Manang, bakit ganon? Bakit parang hindi ako naaalala ni Nanay? Hinahanap niya si Lira. Ibig ko sabihin, yung batang ako. Ay, isa talaga yan sa napapansin ko kay Madam Olivia, ma'am. Nagiging makakalimutin. Tsaka, pasensya na po sa salita pero nag-uulyanin. Daling kaya natin siya sa ibang espesyalista. Pwede naman po, ma'am. Ang kaso lang, baka makasama po sa kanya ang bumiyahe ng malayo eh. Ganito na lang. Bukas, tatawagan ko yung kinakasama ko. Magtatanong ako kung anong pwede natin gawin. Pupunta pa po kayong bayan yan, ma'am. Wala pong telepono rito sa baryo eh. Baka po makita kayo ng mga kapitbahay. Pero sa ngayon, magpahinga po muna kayo. Nalinis ko na ng konti ang kwarto ninyo. Pwede na po kayo ron. Ako na muna ang bahala kay Madam. Pero, mas gusto ko kasing... Sige na po, ma'am. Kailangan niyo pong magpahinga para may lakas kayo na asikasuhin ng nanay ninyo. Nakumbinsi nga po ako ni Manang Bebeng na magpahinga na, Sir Jupiter. Pumunta ako sa kwarto ko at agad na humiga.
Pumikit at sinubukang makatulog kahit inaalala ko pa rin si Nanay Olivia. Hindi ko alam kung nakatulog nga ba ako noon at kung ilang oras na ang lumipas. Basta namalayan ko na lang na tumutunog ang plauta mula sa kwarto ni Nanay. Naalala kong naiwan ko nga pala yun sa may ulunan ni Nanay kaya naisip kong kunin. Subalit nagtaka ako kasi hindi ako makabangon o kahit makagalaw man lang. Ni hindi nga po ako makadilat. Lumilipas lang ang oras na naririnig ko ang pagtunog ng plauta. Ramdam kong kumakabog na rin ang dibdib ko at nanlalamig ang kalamnan. Tinatanong sa sarili kung si Manang Bebeng ba ang nagpapatugtog kasi hindi naman makagalaw ng maayos si Nanay. Hanggang sa napabalikwas na lang ako ng umaga na. Ma'am! Ma'am Lera! Kain na po! Nakapagluto na po ako ng almusal. Ano yun? Bangungot ba yun? Mariosep. Ma'am? Manang Bebeng? Teka, nandyan na po. Aray, sakit ng ulo ko. Magandang umaga, Ma'am Lera. Kakain na po. Nagprito ako ng galunggong. Sige po. Susunod na po ako sa kusina, ha? Sige po, Ma'am. Manang, Po, kayo po ba yung nagpatugtog ng plauta kagabi? Yung plauta na nasa ulunan ng higaan ni Nanay? plauta. Ay, hindi po. Wala naman pong nagpatugtog, Ma'am. Kayo lang po nung nandun kayo. Ha? Ano yun? Panaginip? Panaginip. Nanaginip po kayo, Ma'am? Hindi. Wala. Sige na, mauna na po kayo ron at susunod na po ako. Sige po. Inisip ko na nga lang na baka panaginip lang ang narinig ko. Nang mahimasmasan ay una akong pumunta sa kwarto ni Nanay. Natutulog siya noon kaya hinalikan ko na lang siya sa noo tapos bumaba na rin para kumain. Pagkatapos nagpaalam na ako kay Manang para pumunta ng bayan at maghanap ng telepono. Hindi ko alam, Sir Jupiter, pero kita ko ang sandaling pagkainis sa mukha ni Manang Bebeng. Inis na para bang ayaw niya akong lumabas. Ngumiti rin naman ito ulit at inalok na rin akong sasamahan sa may gate. Ilang minuto pa lang akong naglalakad ay nakasalubong ko si Mang Baldo, isang tindero ng tuba na kaibigan ng tatay ko. Kinawayan niya ako at tinawag. Lumapit naman ako bilang respeto sa kanya. Hindi naman kasi siya isa sa mga pinanggigilang kong ususero sa baryo namin. Oy, Lira, kumusta? Kailan ka pa dumating? Ang tagal mong nawala. Oo nga po, Manong. Kagabi lang po ako dumating. Sinadya ko hong magpagabi para hindi ko abalahin yung mga usisero dito sa atin. Nagkausap na ba kayo ng maayos ng nanay mo? Nako, ang tagal ka nang hinihintay noon. Hindi pa nga po Hindi pa rin kasi siya nakakakilos at nakakapagsalita ng maayos. Hindi nga po ako nakikilala. Ano ka mo? May sakit si Olivia? Ay, opo. Teka, hindi niyo po alam? Hindi. Kahapon lang malusog naman yun. Namutol pa nga ng damo dyan sa bakuran nyo Ha?
Bakit naman siya ang gagawa? May kasambahay naman po siya. Teka, Ining, ha? Malabo yata yung sinasabi mo. Mula nang umalis ka, mag-isa lang ang nanay mo dyan sa bahay nyo. Maya't maya nga dinadalaw ng mga kumari niya para naman daw hindi ganong malungkot. Tapos... Si nanay! Nasa panganib si nanay! Hoy, Lira! Saan ka pupunta? Lira! Umaripas ako ng takbo pabalik sa bahay nang mapagtantong nalinlang ako at nasa panganib si Nanay Olivia. Pagdating ko sa harap ng gate ay hindi ko na tinawag ang demonyita. Sa halip umakyat na lang ako sa simentong bakod na hindi naman ganoon kataas. Nagkagalos ng konti pero hindi ko na ininda. Dali-daling pumasok sa pinto at natigilan nang marinig na naman ang tunog ng plauta. Nang matauhan, umakyat ako papuntang second floor. Nakita kong bukas ang kwarto ni nanay pero wala siya sa loob. Pinakinggan ko ng maigi ang plauta hanggang matukoy na nagmumula ito sa kabilang silid. Pumunta ako roon at agad binuksan ang pinto. Bumungad sa akin ang bodega na puno ng mga nakatambak na mga gamit. Nakahiga si nanay sa ibabaw ng isang pahabang kahon at nakatayo si Manang Bebeng sa kanyang tabi, hawak ang plauta. Ang bilis niyo namang nakabalik, Ma'am Lira. Hayop ka! Sino ka at anong ginawa mo sa nanay ko? Wala naman po, Ma'am. Pinagpapahinga ko lang si Madam. Pagod na kasi siya sa 2 taon na paghihintay sa'yo habang nagtitiis sa matinding sama ng loob. Tumigil ka! Lumayas ka na't iwan mo na kami! Pasensya na, pero hindi pwede. Akin na ang nanay mo. Akin na si Olivia. Nay! Nay! Nanay! Gustuhin ko mang lapitan si Nanay Olivia noon ay hindi ko maihakbang ang mga paa ko papasok ng pinto. Tila ba may kung anong puwersa na pumipigil sa akin. Muling pinatugtog ni Manang Bebeng ang plauta at unti-unti ring nagbabago ang kanyang itsura. Humaba ng husto ang kanyang buhok at naging kulay abo ang balat. Sir Jupiter, nahintakutan ako nang makitang unti-unting bumabangon si Nanay Olivia sabay sa himig ng plauta. Ibig kong sabihin bumabangon ang kanyang kaluluwa habang naiwang nakahiga ang kanyang katawan. Pinipilit ko pa rin makagalaw pero hindi talaga ako makahakbang man lang. Wala akong magawa kundi umiyak habang nakatayong parang rebulto sa may pinto. Unti-unting lumalakad ang nakilala kong si Manang Bebeng papunta sa madilim na sulok ng bodega. Sumusunod sa kanya ang kaluluwa ng nanay ko. Nay! Nay! Nay, huwag kayong sumama sa kanya! Nay! Paano? Paalam na, Ma'am Lira. Nay! Lira? Lira, nasaan ka? Anong nangyayari dyan? Mang Baldo! Mang Baldo! Sa kalala! Dito sa taas! Bilisan niyo! Si nanay! Si nanay! Lira, anong nangyayari dyan? Andiyan na kami! Lintik! Mga disturbo! Kita kong hindi mapakali si Bebeng sa dilim, Sir Jupiter. Doon ako nakagalaw sa kinatatayuan ko at mabilis kong pinuntahan at niyakap ang katawan ni nanay. Ilang sandali pa ay nakaakyat na si Mang Baldo kasama ang iilan pang mga kapitbahay namin. Pansin kong hindi nila nakikita
si Manang Bebeng. Pero mabilis nilang binuhat si nanay papunta sa kwarto nito. Nakita ko ring bumalik sa katawan ni nanay ang kanyang kaluluwa tapos naglaho ang kung anumang nilalang. Naiwan ang plauta sa sahig. Kinuwento ko kina Mang Baldo ang lahat ng mga nangyari. Agad naman silang tumawag ng manggagamot na siyang nagpasunog sa plautang bigay sa akin ng pasahero sa bus. Makalipas ang 2 araw, unti-unti namang bumuti ang kalagayan ng aking nanay Olivia. Nay, heto na pong hapunan nyo. Pinagluto ko po kayo ng nilagang manok. Lira, 4 na araw na lang Pasko na. Kailan mo ba dadalhin dito ang apo ko? Naku, nasasabi kang lola. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Tinawagan ko na po yung kinakasama ko kanina nung namalengke ako dun sa may bayan. Bukas po darating na sila rito. Kaya, kumain na po kayo para malakas na kayo bukas, ha? Lira, Po, wag mo na akong iiwan ulit, anak, ha? pangako po. Hindi ko na po kayo ulit iiwan. Mahal na mahal ko po kayo, Nay. Merry Christmas po. Naging masaya na po ang Pasko namin simula noon, Sir Jupiter. Gumaling si nanay, tapos doon na rin kami tumira ng pamilya ko. Siyempre, nanumbalik din ang dati pa naming libangan na pagpapatugtog ng iba't ibang mga instrumento. Hindi na nga lang kasama ang plauta ng kung sinong engkanto. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Sana po ay nagustuhan ninyo. Hangad ko rin na sana maging masaya ang Kapaskuhan nating lahat. Merry Christmas from our family to yours. Come, all ye faithful, joyful and triumphant. Come ye to Bethlehem. Isang pagbati ng maligayang Pasko sa lahat ng taga-subaybay sa aming channel. Naway ang mensahe ng Pasko ay punan ang inyong buhay ng may kagalakan at kapayapaan. Again, from your Kwentong Takipsilim, Sitio Bangungot, Sitio Pangil, and Takipsilim True Mystery Stories Family. Merry Christmas, everyone! Silent night, holy night, holy. At hindi pa rin mawawala ang paborito niyong shoutout portion. Shoutout kay Leo Alcantara, Noraima Madali, Zenki Cano, Evelyn Lambino, Hazel Manabat, Josie Cavero, Glenda V. Cook, Mary Ann Sabuco, Ansky Blog, at kay Lester Preneur. Basahin naman natin ang ilang mga komento mula kina Hazel Manabat at Geraldine Valverde. Sabi ni Hazel, magandang araw po mga KT Narrators. Nag-i-enjoy talaga akong makinig at nagsimula po ako noong September 2023. Pero halos mapakinggan ko na lahat. Pati ang kasambahay kong si Ate Zen na adik na rin sa pakikinig sa inyo. Pa-shoutout po sa inyong dalawa, Hazel at Ate Zen. Sabi naman ni Geraldine, hello po Sir Jupiter, avid listener niyo po ako.
OFW from Hong Kong. Napakaganda nyo talaga mag-narrate ng mga story. Kaya feel na feel ko po makinig. Parang nandun ka din sa kwento at nai-imagine mo talaga ang nangyayari. Nawawala din ang pagod ko dahil sa pakikinig sa inyo every day. More horror stories pa po. And God bless. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po ulit. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng Kwentong Takip Silim. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres, bumabati ng Merry Christmas sa inyong lahat at maraming salamat. Son of God, love's pure light, radiant beams from thy holy face. With the dawn of redeeming grace, Jesus, Lord, at thy birth. Jesus, Lord, at thy birth.